Hello po mga Kalingap, welcome back po sa ating YouTube channel, Kalingap Jomar po mga Kalingap. Sa mga hindi pa po nakasubscribe po sa ating YouTube channel, please click po ang subscribe button below. And don't forget po to click the notification bell para like tayong updated po every time po na meron po tayong bago upload. So, kumusta po kayo? Actually po wala po akong upload po ngayon. Pero meron po actually po naka-reserve. Kasi, uy, grabe naman yan si Coach Romeo Hagibis. Di pa man din talaga ako, Grabe. Nag-text lang naman po siya ng Oo bro, at sinadya mo talaga yun. Yan po si Coach Romeo. Kasama po natin sa Hagibis Boys. So yun po, sa mga hindi po nakasubscribe po muli, yun, pa-subscribe naman po. So yun po, saan na nga ba tayo mga Kalingap? Wala nga po akong upload ngayon, pero meron po ako naka-reserve. Pero hindi pa yun pwedeng i-upload. So, abangan nyo na po yung mga Kalingap. So, as you can see po, andito po ako ngayon sa gym. And kasamaan po natin yung ibang K-boys po mga Kalingap. So, meron na po akong gustong itanong sa kanila. Meron nga po ngayon issue po kay Kalingap Rab. Alam niyo naman po, or sa mga hindi pa nakakalam, meron po kasi isang content creator po sa YouTube po. Hindi ko po papangalanan, pero yun nga po, may gumawa po siya ng content po about po kay Kalingap Rab, sa Team Kalingap. Kay Kalingap Rab na lang po, opo, sa kanya pong ginagawang content po. So, hingan ko lang po ng opinion po ang ating po mga kasamaan. So tara po mga Kalingap, sinin po natin sila ng opinion po. Kung sino na po ang andito. So kasama po natin sa gym po si Hana. Kumusta Hana? Shout out. So ayun, siguro nakakaano na kami ni Dins. Mga 8 or 9 sessions ko. 9 sessions na ngayong? Mga ganun. Ngayong gabi? Ngayon, ay grabe. Kaso lang every other day kami or thrice a week. So medyo hintuhin ko pa. Wow, pero at least, parang napansin ko na medyo regular yung gym nyo ngayon, Alay. Oo, kailangan na kasi namin ni Dins. At meron kasi kaming pustahan dun sa Taiwan. Ah, wow! Kaso lang, next week, matagal-tagal kami mawawala ni Dins. Bakit? Mga 10 days siguro kasi uwi kami sa Manila. Manila nga ulit so, kayo. stop kami. Pwede naman kayo dun mag-gym di ba? Or mga cardio lang siguro. Cardio lang siguro. Pero yun Hana, itanong ko lang din sa'yo. Alam mo naman yung issue ngayon patungkol kay Kalingap Rab. Alam mo yun? Yung about sa isang content creator na medyo para sa akin is, tawag yan, issue kay Kalingap Rab. Parang anong tawag dun? Paninira. So anong masasabi mo dun? Actually, yung content creator na yun, sikat talaga siya and kilala namin siya ni Dins. And yung content creator wait na lang, personal ba yan? Hindi. I mean, napapanood lang talaga namin siya dati pa. Pero yung content creator kasi na yun, nagbe-base lang talaga siya sa mga comments, issues, pinagduduktong-duktong niya. Hindi siya, walang fact. So, nakita nyo din naman, nasa Reddit lang niya kinukuha yung mga pinagbabasa niya doon. Ganun naman talaga kapag ka-reactor na puro negativity ang ini-spread, automatic naman yun. Ang masama lang kasi yung mga hindi pa nakakakilala sa Kalingap, yun yung first impression nila sa Kalingap. Pero since matatag ang Kalingap, ang foundation ng Kalingap, si Kuya Val, si Kalingap Rab, lalo na tayo, sama-sama, magkakaisa. Hindi naman nila mapapabaksak ang Kalingap. Sa dami ng mga pamilyang nabago ng buhay dahil sa Kalingap, libo-libong tao ang natulungan. Ilang pabahay, 251 na po yata ang pabahay ng Kalingap. So hindi po basta-basta sa isang content creator lang babaksak. Diba? Parang nakalungkot lang na mayroong ganong issue kay Kalingap Rab na alam naman natin na hindi ganun tao si Kalingap Rab. Yes. Ang Team Kalingap, sila Kuya Val. Totoo. Siguro yung mga taong na-share ng opinions nila doon sa binasa ng content creator na yun. Siguro para lang din silang yung content creator na yun na may nabasang ganitong issue tapos naniwala. Hindi naman talaga nila alam kung saan nagsimula ang Kalingap, ano ang adhikain, ano ang layunin, ano ang ginagawa talaga. At purpose ng mga love team, gaya niyan sa mga sinasabi nila na issue. Siguro yun yung mga tao na nakikisabay lang sa viral. Pag may nakitang issue, magbabasa lang sa comment section, doon na sila naniniwala. Okay. Kung ba hindi sila nagdi-research pa or walang fact-check. Walang fact-checking. Mga chismosan literal na kung ano lang nakikita sa social media, doon na sila naniniwala. Okay. Yun. Thank you Kalingap Hana sa inyong sagot. At yun, anong masasabi mo kay Kalingap Rab sa nangyayari ngayon? Si Kalingap Rab,
alam ko naman na alam ni Kalingap Rab kahit hindi natin sabihin sa kanya personally na nandito lang tayo sa likod niya kahit anong mangyari. Isang sabi niya lang or isang ano lang niya, lahat tayo andang lumaban para sa kanya. And hindi natin siya iiwan, hindi natin siya tatalikuran lalo na sa ganitong sitwasyon. Yun, no? Doon matitest ni Kalingap Rab ang loyalty yun. ng mga members. Yun. Thank you, Kalingap Hanan. Napakaganda. Kalingap Jomar. Thank you. Ito po guys, si Kalingap Coach Ralph, Fit Vlogs. Thank you po, tinawag niyo ang Kalingap Coach Ralph kahit di pa official. Di ka po ba? Pumapalo ako yung level po. Ang last huling step po. Okay. Ayun nga yung parang final step. Yes po. May ano dun eh. Pero, mamaya ka na bro, magkano Bro, Yes, Coach Ralph Fit, ikaw naman ay halos parati mo nakita o nakasama si Kalingap Rab. Yes po, yes po. Alam mo naman yung isyong binabato sa kanya ngayon ng isang content creator, di ba? Opo, yung Hingin ko lang yung opinion mo, Coach Ralph Fit, dun sa content creator na yun, or dun sa content ka mismo. Noon pa po talaga, yung content creator po na yun, ano po talaga siya, balahura. Balahura in term na yung mga way of words niya na binibitawan, actions niya, hindi siya formal. Kaya tinawag kong balahura. Kasi talagang andi po siya, more on, siya po yung umu-open sa mga issues. Kaso po, ang downside natin po kasi hindi lang po ako nagsasabi, halos karamihan din po ng mga ibang nakakilala sa kanya na siya talaga is more on inaaway niya yung mga nasa issue. Talagang inaano niya, parang binubuklat niya, kaso mas nabibase lang siya sa comments. Sa comments sa mga... Comments and siguro background study, background research sa content niya, kaso hindi full. Kasi bro, kung sabihin natin, kung thesis po yan, bago ka po ma-approve, kailangan mo ng full details. Kung ba pag-aralan muna, Yes po, may research, muna. Lahat checking. Kumpleto po lahat. Kasi sa kanya po, napanood po yung video niya, nag-base lang po siya sa mga comment. And yung pinaka-inugatan kasi kaya nalaman niya, yung nag-message. Which is, may nag-message. May nag-message daw po sa kanya na ganito ang nangyayari sa kanya. Which is, doon lang siya nag-focus. Dapat, kung content creator kaya nagbibigay ka ng mga fact check, dapat alamin yung other side naman. Para, tsaka may pagsasama. Para, kasi, wag one-sided. Wag man-sided. Pero, maano ba natin ngayon? Kasi, dun pa lang kasi sa name niya, sa YouTube is ngayon, inappropriate na agad. So, ano din talagang ma-expect natin, di ba? Parang wala rin naman talaga tayong ma-expect na good thing. Parang pang baraw-balahura lang po talaga yung mga content niya. Ayun. Parang downside niya kasi, at saka, ang pangit lang po, halos nagbibigay siya ng false information. False information? Yes po. Kasi talagang, yung mga ganong topic, nakakasira yun, pwede yun kasuhan. Kasi, pambibintang po yun. False accusation. Yes. Kailangan niya muna, bago po siya talaga mag-accuse, kailangan niya muna ng ebidensya? Proof. Complete proof na talagang legitimate. Ayun na. Bago siya dapat nagaganyan kasi pwede maging cause ng fake news, fake information po. Speaking of proof, Coach Ralph, kasi ikaw, makasabi ka kasi kung anong mga, lagi mo kasama si Kalingap Rab, anong ang mga false accusation niya? Yung unang-una po, yung sinasabi na magaganda lang yung tinutulungan. Mali po yun. Sadyang marami lang po talagang magaganda sa Bicol. Eh kung mapapansin niyo po, i-research niyo po, pasukin niyo po yung channel ni Kuya Rab. Hindi lang puro maganda. Ang dami mga ibang beneficiary. Andyan yung magkakapatid na Tres Marias. Andyan si Andrew. Andyan po yung mga lola po na tinutulungan. Then si Jimel, yan. Lalaki po yun. Jimmy na naging bato na ngayon. Yes. Ang dami, hindi lang puro babae pang tinutulungan ni Kuya Rab. Sadyang yung mga babae lang talaga siguro yung mas napapansin nila. Kasi, yun nga, maganda. Pero kung gusto niyo po mag-background check muna kayo, open niyo muna yung account ni Kuya. Panuorin, hindi lang po mag-open lang. Kung may oras kayo, panuorin niyo isa-isa para malaman niyo yung bawat storya nila. Kung bakit sila kailangan din tulungan. Ayun. Kumbaga, deserving naman kasi. Then, meron din po yung din po sinasabi nila na minor groomer. Yung sabi tayo, mahilig sa mga minor. Una po, bago po nagbo-vlogs, ito po nalaman ko lang lately lang kasi lately lang ako nakasama sa mga charity. Pag may mga bagong beneficiary or bagong bibidyoan, hindi mo na tinututukan, naghihingi muna ng consent. Permission sa tao mismo, pag minor, sa panggulang mismo, bago po iba-vlog. Kasi syempre bawal nga po yung bibidyo mo na lang
i-video mo lang basta-basta na walang pahintulot. Kaya So lahat yung lahat post, di po ba? yan. May pahintulot. Kaya po may mga tinatawag sa Kalingap na scouter. Sila nag-i-scout, sila nakita, para nakikipag-usap sa beneficiary na yan, ganyan, bago i-vlog. Check din siyempre bilang background check din po nila kasi kung deserving ba talaga tulungan, ganyan. Kung talagang ano man na may kaya or ano, talagang bago din po nagpapaalam din muna po sila sa mismong tao yan sa pamilya. Yun po yung siguro masasabi ko na laging masyadong pinagkakalat na mali. Ito is yung ganun, no? Oo. Meron pa ako coach isang tawag niyan, isang issue na pinaparatang sa kanya, coach. Ano po? Yung salitang manyak. Yon. Oo. Yan po ang kung alam niyo na po, ang pinaka golden rule po ng Kalingap. Bawal bastusin ang mga beneficiary, lalaki man yan o babae. Lahat. Kasi sa team po namin, respeto ang pinapairal. Respeto po sa bawat isa. Kasi wala po nangyayaring bastusan, manyakan kasi unang parang sa sarili ba? Kailangan niya ng kailangan mo ng respeto sa sarili. Yung po masabi ko, pero kung ako, siguro po ako nga po may kapangyarihan na yung mga nagbabash, kung pwede lang isama sa pag-vlog, scouting, kay Kuya Rab, sana gagawin ko po para makita nila kung paano yung ginagawa natin. Malaman po nila yung flow. Yung flow. Po. Yung mga backstories, yung behind the scenes na behind the scenes po, paano po nagiging ganun yung vlog. Kasi iba po kasi bumabasa sila sa mga clip. Sa mga clip. Clip lang po yun. Isang parte lang po yun. Ngayon lalo po ngayon pwedeng kinuha lang yung parang negative. Yung pala yung next dun, puro positive. Parang ganun po nangyayari. Parang sa isang daang tamang ginawa, yung isang mali lang yung pinansin. Yung kabutihan po natin ang mga 99%, binaliwala po. Nasira po dahil sa 1% lang. Diba? Kaya sobrang bro, hindi deserve ni Kalingap Rab ng accusations na gano'n. Kaya si Kuya Rab din po, alam po din po dito side, medyo din po yan. Pero alam niyo ba, sabi ni Kuya Rab, hindi siya napapatulang kasi alam niya namang wala siyang maling ginagawa. Tama. Yun po ang pinakasabi niya kanina. Hindi siya papatol lang gano'n. Alam niya po sa sarili niya, alam din ng buo ng team na wala kang ginawang mali. Kaya, and don't need siyang mag-explain, bro. Yun po, no need siya mag-explain kasi wala namang ginawang mali. Hindi po na, kay Kuya Rab, grabe si Kuya Rab, sobrang bait. Sobrang bait, bro. Sobrang bait. Legit. Grabe. Doon ko po mas napatunayan na iba yung grabing Kalingap Rab. Napakabait. Ayun po, off-cam po, nausapan po yan na walang vlog, off-cam po yun. Kaya grabe si Kuya Rab po. Thank you, Coach Rab. Salamat. Po, napakaba po. Okay lang, Coach, kasi gusto lang din naman kasi nating, kumbaga, hindi kasi natin na-expect na mag-rebat doon si Kalingap Rab. Pero at tayo bilang kasamahan niya, ayoko din kasing tumahimik na lang din. Gusto ko din naman kasing tayo na lang ang mag-ano sa kanya. Protekta din Kasi talagang din po, tulong ka na nga po ng bukal sa loob. Diba? Tapos di ko pa rin naman. Yun na nga ang daming lalo po yung marami din mga taga dito lang din kung kailan mga kababayan tuloy. Yun na Yun po ako nalulungkot. Mga sila, makakaramihan mga political aware na ayaw din sa mga bad governments na mga help po sila. Pero pagdating nung ganun may isang one story lang na issue lang na namali. Grabe na pinupuna din nila. Hindi na sila nag-background check. Yun din. Background check muna po, fact check muna. Lahat nyo po i-check muna bago tayo husgahan. Iwasan mo natin one-sided story. Thank you, Coach Ralphit. Sobrang ganda. Thank you po. Ngayon po mga Kalingap. Continuation. Ito na po isang coach. Coach, isa po sa Hagibis Squad. We are Kalingap Hagibis Squad. Asa si Beshi? Ewan ko yata may lakad sila. Ay, may lakad sila. Opo. Guys, si Kalingap, Romeo Fit Vlog, tama ba? Subscribe nyo po, support nyo po guys mga Kalingap. So yun po, Coach, alam mo naman na yung kay Kalingap Rab ngayon. Speaking of dun sa content creator na yun, ano lang masasabi mo dun sa mga accusations niya kay Kalingap Rab? Kasi one-sided lang ang tinignan niya Hindi niya inalam lahat ng story, lahat ng hindi siya nag-background check na base lang siya dun sa nag-comment sa kanya. So, mahirap yung ganong false accusation. So, pwede siyang makasuhan sa mga ganong paratang. Hindi maganda yun. Hindi rin maganda na nakikisaw siya sa mga issue. Gusto mo nga, suntukan na lang kami nun Ay, grabe. Ano bro, masasabi mo isa nga dun sa accusations about manyak thing? Ewan ko kung nabasa mo yun. Sobrang yun, sobrang mali yun. Kasi sa pagkakala mo kay Kalingap Rab, ganun ba siya? Hindi. Wala, sobrang bait lahat nga kami. Kahit
kahit sabihin natin, kahit sino nga nakakakilala sa kanya, kahit hindi kasama sa vlog, mabait yun. Kaya nga, isipin mo kung ganun, bakit nagkakapabahay? Tsaka may consent sa family yun. Wala, hindi naman yung basta-basta lang na vlog si ganito, si ganyan. Saka sadyang dito, hindi, malay ba nating may itsura talaga lahat ng mga taga-Bicol na i-scout. Ayun talaga, mahirap ang sitwasyon nila sa buhay. Pero hindi naman bro kasi karamihan nga bro, may matatanda at may bata. May matatanda, lahat naman, may bro. mga bata, may mental health, halos lahat. Walang nasasaktuhan lang yan. Pero walang ganong senaryo na sinasabi niya. Try mo kaya sumama sa amin. Malaman mo. Tama bro. Diba? What if sama na lang kayo sa atin bro? So try mo sumama sa isang mga mission namin. Kung gaano kadali yung mission namin, malaman mo sobrang hirap pala. As in sobrang hirap? Sobrang hirap. Aakyat ka ng mga bundok, tatag-ilog, tatawid dagat. Tapos sasabihin mo lang ganun-ganun basta. Kaya nga, yung iba nga buhay pa yung yung ibang vlog. Kailangan kasi ma-actionan yan, yung mga ganyan. Kasi malaking kasiraan yan eh. Hindi niya naman inalam yung background check nga. Bro. Tapos, pwede siyang makasuhan sa ganyan paratang. Kaya nga bro Tsaka yung mga nakalungkot na yung mga hindi nakakilala kay Kalinga Prab. Baka maging bad impression yung... Saka yung iba kasi inggit lang Tama. yung iba eh. Iba inaantay lang talaga na, sabi ko sa inyo, ganyan yan eh. Ganun. Yung mga talaga. Yung typical na crab mentality bro ng Pinoy. Wala tayong magagawa dyan kasi. Insecurities din siguro. Insecurities, inggit. Kadalasan inggit. Di naman lahat, diba? Pero kadalasan ganyan. Thank you bro. Uy. Sige bro, thank you coach. Salamat po. Yes bro. Ito guys, si Kalingap Dan. Ito ay pinsan ni Kalingap Prab. Bro, alam mo naman di ba yung nangyayari ngayon, yung accusation kay Kalingap Prab ng isang content creator. Anong masasabi mo doon? Hingin ko ang inyong opinion bro. So, syempre kilala ng lahat yan ngayon. Kasi yan eh. Actually, familiar na ako dyan. Asya bro? Ako hindi ko pa na yan eh. Ang content niya is mandis. Tawag sa ginagawa niya mandis. Ano ibig sabihin bro? Disrespect, mang-bash, or i-expose sa yung mga taong basta yung in a negative way. Yun yung content ni Makagago. So, yung ginawa naman niya ngayon is actually hindi lang naman kay Kalinga Prab. Halos lahat ng content niya is paninira. Okay. Ganun. Pero kay Kalinga Prab, syempre, alam natin yung katotohanan. Bro. Napakinggan ko yung video niya. So, hindi, ang ginagawa niya is ina-expose niya yung mga negative sides. Yung side lang na yun. Kung ano yung mga kino-comment. And kung anong pinaniwalaan niya. Kung ano yung anti-Kalingap. Doon lang siya nakatingin. So, lahat ng bashers. So, lahat ng buong video niya, puro negative. So, hindi in-depth yung kaalaman ni Makagago. Kasi parang feeling ko, yung ganyang issue sobrang tagal na. Kaya nga natatawa na lang si Kalinga Prab na binabalik yung mga dating issue, poverty porn, mga love team. So parang ang sinasabi niya sa kanyang videos, parang lang siya nagbabasa ng comment. Kasi parang doon lang siya nakabase. Walang ebidensya, walang malalim na parang talagang maniniwala yung mga tao. Puro lang parang yung mga bashers, kung ano yung nakikita, kung ano yung mga nababasa ng negative, doon sila. Yun na yung titignan nila. Pero kung alamin nila yung totoong Kalingap, baka mapahiya sila kasi wala pa nakakagawa ng mga ginawa ni Kuya Bal, Taed na Kalinga Prab, kung paano nila sinimulan yung Kalingap. Ngayon ang dami na natin. So wala pang nakakagawa ng mga YouTuber sa mga pabahay pa lang, ilan yun, halos 300 na. Hindi pa napaparibon cutting yung iba. Bukod sa pabahay, binibigyan ng pangkabuhayan. Yung matatanda hanggang ngayon, binabalik-balikan. Yung mga sinasabi nilang nila love team, lahat yan ay scholar ng Kalingap. Hindi man 100% scholar, pero yung support na nandun. So talagang sabihin na lang natin na yun nga, maraming nagagalit, di ba? Pero kung aalamin nila, ang sinasabi kasi ng iba, baka daw inaabuso, walang choice yung mga beneficiary kasi nga daw sila yung tinutulungan. So kahit na sabi pa ni magkita sa korte, di ba? Parang doon magpaliwanag, wala naman dapat ipaliwanag sa Kalinga Prab, sa Kuya Bal. Kahit dalhin pa sa korte yung mga sinasabi ng magulang ng mga beneficiary, mapapahiya lang sila. Kasi lahat ng mga nangyayari ngayon is hindi yan sapilitan. Hindi lang yan desisyon ni Kalinga Prab. Kundi ay may consent yan. Lahat yan ay merong permission bago mo sa natin gawin, bago i-vlog ni Kalinga Prab, bago gawin yung ganitong content. Lahat yan ay
may sariling parang mutual decision ng bawat parties, Kalingap Rap at yung magulang. So walang inaagrabyado, walang pedophile dito. Sa tagal na ng Kalingap, 5 taon na yan, walang balita na may minanyak or binastos or minolestya ang mga beneficiary. Kaya yung mga sinasabi niya ano lang yan, parang mga bashers lang yan nagalit sa Kalingap or inggit sa Kalingap. Na hanggang doon lang ang kaalaman nila, no, social media lang. Pero sa katotohanan sa mga pangyayari sa loob ng Kalingap, tayo lang nakakaalam niyan. Kaya gusto nila ma-experience, sama sila sa mga ginagawa natin, paano natin ine-enjoy yung bawat ginagawa natin. At yung mga beneficiary, kita naman sa mga video na hindi labag sa loob nila yung ginagawa nila. So doon na lang sila magbase, di ba? Pero kung one-sided sila, hindi natin sila mapipilit. Actually bro, yung ibang beneficiary nga bro, kumbaga mas nakakapag sa atin sa Kalingap, yung kasama natin, yung ibang beneficiary gusto pang sumama or sumasama sa mga tawag niyan, pag-charity. Lahat kasi wala pang masamang balita or sinabi ang mga naging beneficiary ng Kalingap. Kasi totoo talaga lahat naman yan totoo. Kaya ayun, punta lang sila dito para malaman lang kung ano talaga nangyari sa loob ng Kalingap. At baka mag-iba rin yung pananaw nila. Kaya, isama natin bro sa charity sila. Kaya nga, sama kayo, hindi yung content lang sila ng content. Pero ang totoong naghihirap talaga sa mga ginagawa sa pagtulong ay yung Kalingap, diba? Si Kalingap Rap talagang hindi niya pinapansin yung mga ganyan kahit napakarami pang bashers. Yung iba pa nga dyan, ang kinakalungkot ni Kalingap Rap is mga taga Cam Norte pa Taga dito pa bro. Mga nag-share, mga tuwan-tuwa sa mga comment section. Yun pa yung mga kala mong mga sumusuporta sa'yo. Pero sa likod pa lang is may galit. May galit. Or baka nga girl bro, inggit bro. May inggit. Kaya basta, hindi naman tayo na-apekto dyan kaya sa content niya. Parang mas magpapasisipagan pa tayo, mas gagalingan pa natin tumulong. Mas papatunayan natin na talagang hindi ganun ang Kalingap. So wag nilang i-brainwash yung mga sumusuporta ng mga ngayon, yung mga maganda yung tingin sa Kalingap, tapos i-brainwash na ng mga dudumihan nila yung pag-iisip para masira ang Kalingap. Huwag na sila mandamay kung ganun yung pananaw nila sa atin. Kaya Kalingap Rap, hindi yan tatablan. Para lang sa mga ganyang bagay, mas pagsisipagan pa yan ni Kalingap Rap. Dinatawa na lang yan ni Kalingap Rap ganun. Pero alam naman natin bro na hindi yan magre-rebat si Kalingap Rap. Pero tayo as bilang kasamahan is... kailangan, hindi naman sa natin, parang gusto lang natin malaman yung side natin. Diba? Kasi sila, malaya sila nakapagsalita ng mga kung ano. Kaya tayo, ganun din naman. Diba? So, nandito lang tayo sa likod ni Kalingap Rap. Thank you bro, salamat bro. So, yun po mga Kalingap. Nahinginan na po natin yung mga opinion po yung ating mga kasamahan po patungkol po dun sa false accusation po ng isang content creator po kay Kalingap Rap. So, yun lamang po. Wala na akong iba sasabihin. Napaliwanag na po dito sa vlog na ito. Yung aking naman po opinion po, hiningan din po ako ng opinion po noon ni Kuya Nel. So, abangan nyo na lang po sa kanyang upload po. Thank you very much po. Ingat po kayo palagi. God bless po.